Kailangan kong aminin sa'yo ang lahat ng ito. Ang simula ng liham na hindi ko akalain na darating sa buhay ko. Nakatanim sa bawat salita ang bigat ng mga lihim na matagal ko nang itinatago. Sa bawat sulat na ginawa ko, parang bumigat ang dibdib ko. Hindi na kaya ng pusong ito ang patuloy na pagdadalamhati at pag-aalangan. Bago ko sinulat ang liham na ito, pilit kong ipinagkakaila ang mga nararamdaman ko. Ang mga sandali na para bang totoo, pero unti-unting nalalantad ang mga kasinungalingan. Nais kong tapusin ang lahat ng ito, kahit na alam kong masakit. Hindi ko na kayang itago ang aking mga pagkukulang at kasalanan. Sa huli, nais ko lamang magpakatotoo at humingi ng tawad. Ang liham na ito ay para sa'yo at sa lahat ng mga nasaktan ko. Alam kong hindi madali ang mga nangyari, pero nais ko sanang magkaroon ka ng kapayapaan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pag-uusap sa isang kafe. Wala akong kaalam-alam na ang taong iyon ay may asawa na. Nakakakilig ang mga matatamis na salita at pag-aalaga niya. Ang mga titig na puno ng pagmamahal at ang mga yakap na tila ba walang hanggan. Hindi ko naisip na sa bawat yakap at halik ay may tinatagong lihim. Sa una, akala ko normal lang ang lahat, pero habang lumalalim ang relasyon namin, unti-unti kong nararamdaman ang mga palatandaan. Minsan, sa tuwing magkasama kami, parang may nararamdaman akong kakaiba. Pero pinipilit kong hindi na lang ito bigyang pansin. Ang mga text messages na biglaan, ang mga tawag na patago, at ang mga oras na hindi siya makausap. Lahat ng iyon, inisip ko na lang na bahagi ng pagiging abala niya sa trabaho. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman ko na may kulang. Sa tuwing magkakasama kami, parang may mga bagay na hindi niya kayang sabihin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagbabago sa kanya. Minsan, mararamdaman ko ang kanyang pag-aalangan at kahit na gusto ko siyang tanungin, hindi ko magawa. Hindi ko mapigilan ang mga mata ko sa pagluha sa tuwing naaalala ko ang mga sandaling iyon. Ang bawat halakhak at pagtawa, para bang walang mali. Pero heto ako ngayon, iniisip ang lahat ng mga naging desisyon ko. Paano nga ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Bakit hindi ko nakita ang mga palatandaan? Ang mga araw na iyon ay puno ng kalituhan at takot. Sa bawat pagtanggi sa mga red flags, unti-unti akong nawawala sa sarili kong mundo. Hindi ko naisip na ang mga desisyong ginagawa ko noon ay magdudulot ng ganitong sakit sa hinaharap. Sa huli, ang lahat ng mga pangyayaring ito ay nagtulak sa akin upang harapin ang katotohanan. Pagkatanggap niya sa liham, ilang oras ang lumipas bago siya nakapagbigay ng tugon. Nang tingnan ko ang mensahe niya, bumigat ang dibdib ko sa mga salitang natanggap ko. Bakit ngayon mo lang sinabi ito? Tanong ni Ana habang nanginginig ang boses niya. Ang mga salita niya ay puno ng galit, sakit at pangungulila. Hindi ko kayang tigilan ang pag-iyak habang binabasa ko ang mga katagang iyon. Sa bawat letra ng mensahe niya, para bang unti-unting sumusugat ang puso ko. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng mga salitang iyon. Parang mga palaso na tumama sa pinakamalalim kong bahagi. Ang galit at sakit na naramdaman niya, ramdam na ramdam ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Minsan, ang mga salita ay hindi kayang ipaliwanag ang nararamdaman. Isip ko habang nagbabasa. Ngunit sa bawat salita niya, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang puso. Ang bawat titik ay tila ba isang hampas ng katotohanan na pilit kong iniiwasan. Alam kong nagkamali ako ng malaki at sa bawat saglit na lumilipas, nararamdaman ko ang mga epekto ng mga desisyon ko. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Kung may pagkakataon pa ba, ang tanging alam ko, nagkamali ako ng malaki. At ang mga kasalanan ko
ay nagdulot ng sakit sa mga tao sa paligid ko. Sa kabila ng lahat, alam ko na kailangan kong tanggapin ang mga naging pagkukulang ko at magpakumbaba. Pero sa mga sandaling iyon, ang sakit at hinanakit ni Ana ang nangingibabaw sa puso ko. Ang mga araw na sumunod ay parang walang katapusan na pasakit. Sa bawat umaga, ang mga mata ko'y tila nagbabaga sa kahihiyan at pangungulila. Lumabas ang mga tsismis sa aming lugar at ang bawat isa ay tila may opinyon tungkol sa akin. Ang mga salita na minsan ay nagdulot ng saya, ngayon ay naging mga patalim na sumasakit sa puso ko. Ang mga dating kaibigan ko ay nag-iiwasan at ang mga tingin nila sa akin ay puno ng panghuhusga. Hindi ko alam kung paano ako magpapakatatag sa gitna ng lahat ng ito. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng mga matang nakatutok sa akin. Tila ba ang mga lihim na itinago ko ay unti-unting lumalabas sa liwanag. Anak, kailangan kong aminin sa'yo ang lahat ng ito. Ang simula ng liham na hindi ko akalain na darating sa buhay ko. Nakatanim sa bawat salita ang bigat ng mga lihim na matagal ko nang itinatago. Sa bawat sulat na ginawa ko, parang bumigat ang dibdib ko. Hindi na kaya ng pusong ito ang patuloy na pagdadalamhati at pag-aalangan. Bago ko sinulat ang liham na ito, pilit kong ipinagkakaila ang mga nararamdaman ko. Ang mga sandali na para bang totoo, pero unti-unting nalalantad ang mga kasinungalingan. Nais kong tapusin ang lahat ng ito, kahit na alam kong masakit. Hindi ko na kayang itago ang aking mga pagkukulang at kasalanan. Sa huli, nais ko lamang magpakatotoo at humingi ng tawad. Ang liham na ito ay para sa'yo at sa lahat ng mga nasaktan ko. Alam kong hindi madali ang mga nangyari, pero nais ko sanang magkaroon ka ng kapayapaan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pag-uusap sa isang kafe. Wala akong kaalam-alam na ang taong iyon ay may asawa na. Nakakakilig ang mga matatamis na salita at pag-aalaga niya. Ang mga titig na puno ng pagmamahal at ang mga yakap na tila ba walang hanggan. Hindi ko naisip na sa bawat yakap at halik ay may tinatagong lihim. Sa una, akala ko normal lang ang lahat, pero habang lumalalim ang relasyon namin, unti-unti kong nararamdaman ang mga palatandaan. Minsan, sa tuwing magkasama kami, parang may nararamdaman akong kakaiba. Pero pinipilit kong hindi na lang ito bigyang pansin. Ang mga text messages na biglaan, ang mga tawag na patago, at ang mga oras na hindi siya makausap. Lahat ng iyon, inisip ko na lang na bahagi ng pagiging abala niya sa trabaho. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman ko na may kulang. Sa tuwing magkakasama kami, parang may mga bagay na hindi niya kayang sabihin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagbabago sa kanya. Minsan, mararamdaman ko ang kanyang pag-aalangan at kahit na gusto ko siyang tanungin, hindi ko magawa. Hindi ko mapigilan ang mga mata ko sa pagluha sa tuwing naaalala ko ang mga sandaling iyon. Ang bawat halakhak at pagtawa, para bang walang mali. Pero heto ako ngayon, iniisip ang lahat ng mga naging desisyon ko. Paano nga ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Bakit hindi ko nakita ang mga palatandaan? Ang mga araw na iyon ay puno ng kalituhan at takot. Sa bawat pagtanggi sa mga red flags, unti-unti akong nawawala sa sarili kong mundo. Hindi ko naisip na ang mga desisyong ginagawa ko noon ay magdudulot ng ganitong sakit sa hinaharap. Sa huli, ang lahat ng mga pangyayaring ito ay nagtulak sa akin upang harapin ang katotohanan. Pagkatanggap niya sa liham, ilang oras ang lumipas bago siya nakapagbigay ng tugon. Nang tingnan ko ang mensahe niya, bumigat ang dibdib ko sa mga salitang natanggap ko. Bakit ngayon mo lang sinabi ito? Tanong ni Ana habang nanginginig ang boses niya. Ang mga salita niya ay puno ng galit
sakit at pangungulila. Hindi ko kayang tigilan ang pag-iyak habang binabasa ko ang mga katagang iyon. Sa bawat letra ng mensahe niya, para bang unti-unting sumusugat ang puso ko. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng mga salitang iyon, parang mga palaso na tumama sa pinakamalalim kong bahagi. Ang galit at sakit na naramdaman niya, ramdam na ramdam ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Minsan, ang mga salita ay hindi kayang ipaliwanag ang nararamdaman. Isip ko habang nagbabasa. Ngunit sa bawat salita niya, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang puso. Ang bawat titik ay tila ba isang hampas ng katotohanan na pilit kong iniiwasan. Alam kong nagkamali ako ng malaki, at sa bawat saglit na lumilipas, nararamdaman ko ang mga epekto ng mga desisyon ko. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi, kung may pagkakataon pa ba. Ang tanging alam ko, nagkamali ako ng malaki. At ang mga kasalanan ko ay nagdulot ng sakit sa mga tao sa paligid ko. Sa kabila ng lahat, alam ko na kailangan kong tanggapin ang mga naging pagkukulang ko at magpakumbaba. Pero sa mga sandaling iyon, ang sakit at hinanakit ni Ana ang nangingibabaw sa puso ko. Ang mga araw na sumunod ay parang walang katapusan na pasakit. Sa bawat umaga, ang mga mata ko'y tila nagbabaga sa kahihiyan at pangungulila. Lumabas ang mga tsismis sa aming lugar at ang bawat isa ay tila may opinyon tungkol sa akin. Ang mga salita na minsan ay nagdulot ng saya, ngayon ay naging mga patalim na sumasakit sa puso ko. Ang mga dating kaibigan ko ay nag-iiwasan at ang mga tingin nila sa akin ay puno ng panghuhusga. Hindi ko alam kung paano ako magpapakatatag sa gitna ng lahat ng ito. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng mga matang nakatutok sa akin. Tila ba ang mga lihim na itinago ko ay unti-unting lumalabas sa liwanag. Lahat ng iniwasan kong mangyari, isa-isa itong nangyari. Ang dating masaya at maingay na mundo ko ay unti-unting naglaho. Ang mga pagdiriwang na dati punong-puno ng halakhak, ngayoy pinalitan ng katahimikan at pag-iwas. Nakakaramdam ako ng matinding pagkakahiwalay, parang isang bangungot na hindi ko magising. Ang bawat araw ay naging isang matinding pagsubok na parang walang katapusang pag-iisip at pag-aalangan. Hindi ko alam kung saan ako hahanap ng lakas at kung paano ko haharapin ang mga araw na darating. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ko'y tila nagkakaroon ng puwang ng dilim at ang mga pangarap ko'y unti-unting naglalaho. Sa isang tahimik na gabi, hindi ko mapigilang mag-isip. Paano nga ba ako nakagawa ng ganitong desisyon? Nais ko bang balikan ang nakaraan? Sa bawat patak ng ulan, tila ba sumasalamin ang aking mga luha. Ang mga gabi na puno ng katahimikan ay naging oras ng walang katapusang pagninilay. Ang mga pangarap at ilusyon ay unti-unting natutunaw at naiisip ko na lang ang lahat ng mga pagkakamali. Hindi ko maiwasang mapatanong sa sarili, saan ako nagkamali? Ang mga sandali ng kaligayahan na minsan kong pinili, ngayon ay tila mga alaala na puno ng kirot at pangungulila. Kahit na ang puso ko ay sugatan, may mga oras na naiisip ko kung paano ko mapipigilan ang aking sarili sa paggawa ng mga maling desisyon. Ang mga pagkukulang at kahinaan ko ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. At ang mga ito'y tila mga anino na hindi ko mapapalis. Ang bawat sandali ay puno ng pag-aalangan at pangarap na sana'y hindi na lang nangyari ang lahat ng ito. Ngunit, sa kabila ng lahat, natutunan ko ring yakapin ang katotohanan at ang mga aral na natutunan ko mula sa mga pagkakamali. Sa bawat patak ng ulan, nararamdaman ko ang paghilom ng sugat at unti-unti, natututo akong magpatawad. Hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili ko. Isang araw nagdesisyon akong hanapin ang taong pinakamatagal ko nang nasaktan. Matapos ang ilang linggong pag-iisip,
nakuha ko ang lakas ng loob upang makipagkita sa kanya. Nakipagkita ako sa kanya sa isang maliit na kafe na malayo sa mga mata ng iba. Sa pag-upo ko sa harap niya, naramdaman ko ang bigat ng mga sandaling iyon. Ana, alam ko hindi madali ang lahat ng ito, pero nais kong humingi ng tawad. Sana'y mapatawad mo ako. Ang mga salitang nagmula sa puso ko. Ang bawat salita ay puno ng sinseridad at pagsisisi na akala ko'y hindi ko na maririnig mula sa sarili, kundi naramdaman ko ang init ng kanyang mga mata at kahit na puno ng sakit ang kanyang mukha, tila ba may bahid ng pag-unawa. Hindi ko inaasahan na magbabago ang lahat ng ito, pero naisip ko na kahit papaano, may konting ginhawa sa aking mga kasalanan. Tahimik siyang tumango at sa kanyang mga mata, nakita ko ang labis na paghihirap na pinagdaanan niya. Mahirap, pero naiintindihan ko, sagot niya. Ang mga salita ay parang musika sa mga tainga ko. Hindi ko alam kung paano ko mapapawi ang lahat ng sakit na dulot ko. Ngunit sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang pagpapatawad ay isang hakbang patungo sa paghilom. Sa huli, nagpasalamat siya sa akin. At kahit na puno pa rin ng mga tanong at hinanakit, nakita ko ang unang hakbang patungo sa kalayaan. Hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin para sa akin. Ang mga pag-uusap na iyon ay nagsilbing simula ng isang bagong yugto sa buhay ko, kung saan natutunan ko na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagtanggap at pagpapatawad. Ang mga buwan ay nagdaan at unti-unting natututo akong maging malakas. Ang bawat araw ay naging isang hakbang patungo sa paghilom at unti-unti kong natutunan na tanggapin ang sarili ko at ang mga naging desisyon ko. Isang gabi, habang nag-iisa at nagmumuni-muni sa mga nangyari, dumating ang mensahe mula sa kanya. Kung kaya mong tanggapin ang lahat ng ito, maaari kang bumalik sa buhay ko. Ang mga salitang nagbigay ng bagong pag-asa. Ang mga katagang iyon ay tila isang sagot sa mga dasal ko. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang pagdududa. Ang mga sugat at kahinaan ko ay muling bumalik sa aking isipan. At ang mga tanong kung kaya ko bang harapin ang lahat ng iyon ay patuloy na bumabagabag sa akin. Ngunit hindi ko alam kung kaya ko bang tanggapin ang lahat ng iyon. Ang bigat ng mga kahinaan ko, ang mga sugat na hindi pa rin nalalantad. Sa harap ng bagong hamon, kinakailangan kong magdesisyon. Ang puso ko ay naguguluhan at ang isipan ko ay puno ng mga pag-aalangan. Habang nag-iisip, naalala ko ang mga aral na natutunan ko mula sa mga nakaraang pagsubok. Ang mga pagsubok na iyon ay nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahang magpatawad at mag-move on. Sa harap ng desisyon, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang bawat segundo ay puno ng kabigatan, ngunit alam ko na kailangan kong harapin ito. Ang sukdulang sandali na ito ay nagbigay daan sa akin upang mas mapagtanto kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay ko. Kailangan kong maging totoo sa sarili ko at tanggapin ang mga kahinaan ko bilang bahagi ng aking paglalakbay. Sa huli, ang desisyon ko ay magiging isang mahalagang hakbang patungo sa aking sariling kalayaan at kapayapaan. Habang unti-unting nagbabalik ang sigla sa aking puso, natutunan kong tanggapin ang sarili ko at ang mga nagdaang pangyayari. Ang mga sugat na iniwan ng mga nakaraang karanasan ay unti-unting naghilom. At sa bawat araw, natututo akong magpatawad. Hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili ko. Hindi lahat ng sugat ay mabilis gumaling. Pero natutunan kong maging maligaya, muli, sa mga simpleng bagay na dati kinikilala ko lang. Ngayon ay natutunan kong pasalamatan. Ang bawat hakbang na ginagawa ko, alam kong may mga aral na natutunan ako. Minsan, ang pinakamahirap na mga bagay ay siyang nagpapalakas sa atin. Ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagiging matatag at mapagmahal.
At sa huli, natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagtanggap at pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Ang buhay ay puno ng mga twists and turns. At kahit na minsan ay puno ito ng mga pagsubok, natutunan kong harapin ang bawat isa ng may tapang at pagmamahal. Ang mga pangarap ko at ang mga hangarin ko ay unti-unting nagiging mas malinaw. At alam ko na ang hinaharap ay puno ng pag-asa. Sa huli, ang mga sugat at kahinaan ay bahagi ng aking pagkatao. At ang mga ito ang nagbigay sa akin ng lakas upang maging mas mabuting tao. Ang aking paglalakbay ay hindi nagtatapos dito, kundi patuloy na magbibigay ng mga aral at pagkakataon para lumago at maging mas masaya.